Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagliyab ang isang kotse sa bahagi ng EDSA Ortigas flyover kagabi. Nakitang umaandar pa habang nasusunog. Nakababa ang driver matapos abisuhan ng mga kapwa motorista kaugnay ng tumatagas umanong gasolina. Walang nadamay sa insidente bagamat nagdulot ito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko. Nakatutok si Mariz Umali. Kuha sa CCTV ang pagbaba ng driver ng kotseng ito sa EDSA Ortigas flyover northbound matapos palang senyasan ng ilang motorista. Sinilip niya ang likod ng kotse na biglang nagliyab ang ilalim. Saglit niyang nilapitan ang unahan ng kotse pero hindi na sumakay at dali-daling naglakad palayo. Habang ang kotse, kita sa CCTV na umaandar habang nagliliyab. Bakas pa sa kalsada ang dinaanan nito. Dahil sa nagliyab na kotse, napahinto na ang mga motorista sa lane. Ilang saglit lang dumating ang ilang bombero para apulahin ang apoy. Habang umalalay ang mga pulis sa mga motorista, lalo't nabalot ng usok ang paligid. Naapula kalaunan ng sunog na tuluyang tumupok sa kotse. Kwento ng driver nito, pauwi siya galing Pasay ng senyasan ng kapwa motorista at sinabihang tumatagas ang gasolina ng sasakyan. Wala na siyang nagawa kundi pagmasdan ang natutupok na sasakyan. Wala naman daw nadamay sa insidente, bagamat nagdulot ito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko hanggang EDSA Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Ayon sa Quezon City Police District Station 12 na may sakop sa insidente, nagtamo ng paso sa kaliwa at kanang paa ang driver ng sasakyan. Nakaagad naman daw nilapatan ng first aid ng medical team ng MMDA. Kasalukuyan pa nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at Bureau of Fire Protection sa sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Ayon naman sa Automobile Association of the Philippines, tatlong pwedeng sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Una, pagliyab ng tumagas na gas. Pangalawa, ang electrical fire o pagliyab ng mga dekuryente sa loob. Yung pangatlo dyan is possibly yung catalytic converter na nag-overheat or engine na nag-overheat. Kadalasan, ang vehicle fire is caused by a modification that is not proper. Parang gasoline fire ito dahil may gasoline trail siya habang gumugulong siya sa flyover at may gas fire talaga sa lupa, sa ground. Means to say a fuel line has leaked or even by mere gravity that the tank was emptying onto the road. And lumiyab na siya. Paalala nila, pag pumapalya o nangangamoy na ang sasakyan, huwag nang ituloy ang pagmamaneho. Dapat may presence of mind. Itabi at itigil ng sasakyan. Dapat i-handbrake dahil delikado na may maaksidente pang iba. Get out of the car. Don't wait. Get everybody out of the car. Mamaya na yung cellphone mo, mamaya na yung mga belongings mo. I think the driver did a very nice job of exiting his vehicle on time. So much panic and so much to attend to in that emergency. You cannot blame this guy. Kung marunong, apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Kung hindi, tumawag sa MMDA o Bureau of Fire Protection. But if you don't know how to do it, I will tell you, don't try. Because ang kadalasan ang mali, pag nakitang may sunog sa ilalim ng hood, bubuksan yung hood. Pagbukas ng hood ng ganun, that just feeds more oxygen into the fire. That fire will just grow bigger and bigger. Para di na umabot sa sunog, Regular preventive maintenance. And only get accessories and modifications that are from a trained professional. delikado mag-do-it-yourself sa electrical at fuel line. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras.